Okay, bago tayo magbisa, ang lahat ay tumayo para sa panalangin. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang ay pasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bago kayo magsiupo, maaari bang pakitignan na ilang upuan kung may kalat? At kung wala, pakiayos ang inyong mga upuan bago kayo umupo. May lumibang ba sa klase? Wala po. Okay, mahusay. Bago tayo mag-umpisa, meron muna tayong mga alituntunin na dapat sundin sa loob ng silid-aralan. Una, makinig sa guro. Pangalawa, sumunod sa panuto. Pangatlo, itaas ang kamay kung mayroong sasabihin. Pang-apat, maging mabait. Panglima, magsabi ng totoo sa lahat ng oras. Panghuli, maging handang matuto. Okay, muli magandang hapon. Ako nga pala ang inyong guro para sa Aralin Panlipunan. Ako si Teacher Marlon. Okay, bago tayo mag-umpisa, meron akong munang ipapa-doon sa inyong video. Pero bago nyo panoorin yung video, may mga katanungan. May mga katanungan ako bago nyo panoorin ang video. Unang katanungan, ano ang inyong mararamdaman habang pinapanood ang video? Bakit kaya ganun kalaki ang pagtutol ng mga Pilipino? Tingnan natin.
ngayon, balikan natin ulit yung tanong kanina. Napanood niyo yung video? Ano ang inyong naramdaman habang pinapanood yung video? Okay. Ikaw. Ano naramdaman ninyo habang pinapanood yung video? Nangyari kasi yan, 1974, diniklara ang batas militar hanggang 1986. Hindi pa kayo buhay niyan. Ano kaya pakiramdam ninyo? Habang pinapanood nyo yung video, nakita ninyo nagkakagulo yung tao, pagkatapos nakita nyo may pinatay doon, tapos may mga sundalo. Ayla? Nakakalungkot po. Kakalungkot. Bakit kaya nakakalungkot? Andre? Kasi po may mga namatay. May mga namatay. Okay. Bakit kaya gano'n na lang ang labis sa pagtutol ng mga tao? Bakit kaya yung pagtutol ng tao dun sa panahon ng people power kasi nagkaroon ng batas militar? Bakit kaya? Karahasan kasi marahas yung pamumuno noon nung dating Pangulo. Yung dating Pangulo. Yung panahon na yon ang Pangulo ay si Ferdinand Marcos. Marahas kasi nagdeklara siya ng batas militar. Ang batas militar, ito yung pagdideklara ng batas militar kung saan binibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo para sa buong Pilipinas. Halimbawa, kapag mayroong mga tumututol ng mga mamamayan, mga reporter, nagsasabi na hindi maganda sa pamahalaan ni Marcos, inuhuli niya o kaya pinapapatay niya. Intindihan ninyo? Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo mga larawan. Tingnan nyo ito. Ano nakikita ninyo? Simbolo ng kamay. Anong klaseng simbolo ng kamay? Anong letter kaya yan? L. L. Sa tingin ninyo, ano yung ibig sabihin ng L? Ha? Nung panahon na yan, ang sinisimbolo ng letter L na yan sa kamay ay laban. Laban. Yan kaya? Laso. Laso. Ano kaya ang sinisimbolo ng laso na kulay dilaw? Ano kaya? Kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan ang sinisimbolo ng kulay dilaw na laso. Ano kaya yan? Andre, ano kaya yan? Palasyo ng Malacanang kung saan naninirahan o nakatira ang Pangulo ng Pilipinas. Diyan siya nag-uopisina. Sino kaya yan? Ferdinand Marcos. Kaya, Benigno Ninoy Aquino Sr. Tandaan ninyo ha. Sino kaya ito? Sino kaya yan? Corazon Aquino. Ang asawa ni Benigno Ninoy Aquino. Sino kaya ito? Pare, leader ng simbahan. Lakas ang boses, ano? Kit. Jaime Cardinal Sin. Yan si Jaime Cardinal Sin, ang leader ng simbahang Katoliko noong panahon ni Marcos. Ito, sino kaya yan? Panigurado hindi na kilala. O sabihin ko na kung sino yan, ha? Yan po ay si General Fabian Ver. Okay? Ang Chief of Staff ni Ferdinand Marcos.
Kilala niyo yan? Hindi. Okay, yan ay si Fidel P. Ramos, Vice Chief of Staff ni Marcos. Ito, sino nakakilala? Ayla. Si Juan Ponce Enrile. Okay, yan ay walang iba kundi si Juan Ponce Enrile. Okay, kalihim ng tanggulang pambansa ng Pilipinas noong panahon ni Marcos. Yan, sino nakakilala dyan? Gringo Hunasan. Siya naman ang leader ng RAM, Reform Armed Movement. Mamaya papaliwanag ko isa-isa yan. Ito, lalong hindi nyo pa kilala yan. Yan ay si Rolando Galman, ang pinaghihinalaang pumatay kay Benigno Ninoy Aquino. Pinaghihinalaang pumatay. Ito naman ay si June Kate Lee, okay? Isang reporter noong panahon ni Ferdinand Marcos. Reporter yan na lumaban kay Marcos. Ito naman si Claudio T. Hanqui, isang Chief Justice kung saan sa kanya nanumpa si Cory Aquino. Ito naman, si Chino Roses. Si Chino Roses ang nagpapirma sa mga mamamayang Pilipino para hikayatin tumakbo sa eleksyon si Cory Aquino. Chino Roses. Ito naman si Cesar Derrata. Ito naman nanumpa si Ferdinand E. Marcos. Ano nakikita ninyo? Madre po. Madre. Okay, mga madre yan at mga pare ang kasama dyan. Ano nakikita ninyo? Kali. Kali. Kalye at ano pa? Maraming tao. Di ba napakaraming tao? Yung kalye na sinasabi nyo, yan yung EDSA noong panahon na yun. EDSA. Yan. Mga sundalo. Mga sundalo. Yan. Anong lugar kaya yan? Philippine National Police. Philippine National Police o Campo Crame. Dito makikita yung mga sundalo noong unang panahon. Ano kaya yan? Ano nakikita ninyo? Mga pangit. Tangke. Diba? May mga tangke, may mga taong maharang sa tangke. Yan. Yung nasa gitna ay si Benigno Ninoy Aquino. Ito na sa paligid niya ay mga reporter. Ito ay sa loob ng eroplano. Okay, sa loob ng eroplano yan. Ano yan? Ano nakikita ninyo? Pwede nyo bang ilarawan sa akin kung ano nakikita nyo sa picture na yan? May nakahiga. May nakahiga. Tapos, ano kaya ito? Police. Tao. Tao? Anong klaseng tao? Sundalo ba o pulis? Sundalo. Sundalo. Yung nakita kayo nakahiga, di ba? Yung nakahiga, yun si Benigno Ninoy Aquino, yung pinatay sa airport. Okay? Sa likod ng tarmac. Ang tarmac, ito ay hindi pinadadaanan sa mga ordinaryong tao. Kalimitan, ito pinadadaanan lang sa mga espesyal na tao. Ayun na, pinatay na si Ninoy. Ano yung nakikita nyo? Damit po na may dugo. Damit na may dugo. Ito yung damit na suot ni Benigno Ninoy Aquino noong nasa loob ng eroplano siya hanggang sa patayin siya. May dugo. Ano yan?
Patay po. Patay. Patingin ninyo, sino yung nasa loob ng kabaong? Yun po yung kaganina. Anong pangalan niya? Benigno, Ninoy, Aquino. Benigno Ninoy Aquino. Siya yun. Hindi ba kayo nag-iisip? Bakit kaya siya pinatay? Ano nakikita ninyo? Kalsada. Karsada. Yan po yung lumang itsura ng EDSA noong panahon na yun. Ngayon, ang itsura ng EDSA, makikita ninyo, may LRT, may overpass. Dati wala. Yan ang itsura. May nakita ba kayong overpass? Wala. May nakita kayong LRT dyan? O, ganyang kalinis pa noong unang panahon. Noong panahon na yun. Okay, wala na. Okay. Wala na. Ito yung aklat ng kasaysayan noong panahon na yun. Dito nyo maintindihan, malalaman kung ano yung mga pangyayari noong panahon ng deklarasyon ng martial law hanggang sa kasalukuyan. Okay? Ang pamagat ng ating aralin ay tungo sa pagkamit ng tunay na demokrasya at kaunlaran 1972 hanggang kasalukuyan. Lahat ng larawan na nakita nyo kanina ay naririto lahat. Nandiyan lahat yan. Okay. Ngayon, umpisa natin buklatin ang kasaysayan mula noon. Unahin natin ang demokrasya. Pakibasa ang Demokrasya ay isang sistema ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nasa mamamayan. halimbawa, Pagboto sa eleksyon. yun, demokrasya. Ang demokrasya, nabanggit na ni Andre kanina, ay isang sistema o paraan ng pamahalaan kung saan ang may kapangyarihan o may karapatan ay ang mamamayan. Kung saan ay mamamayan, tayo yun. Tulad na banggit niya kanina, pagboto sa eleksyon. O, di ba? Yung mga magulang ninyo nakakaboto sa eleksyon, di ba? Demokrasya ang tawag doon. Nakakapaglaro kayo sa labas, demokrasya ang tawag doon. Noong panahon ng martial law, okay, o yung panahon ni Marcos, hindi po pwede yung kung ano lang yung sasabihin mong masama. Halimbawa, nagsalita ka ng hindi maganda sa administrasyon ni Marcos, huhulihin ka, ikukulong ka, parurusahan ka, yung iba pinapatay pa. Karamihan doon yung mga reporter nung araw. Yung tagapagbalita, binabalita nila, si Marcos, ganito, ganito, ganito. Ipapahuli ni Marcos yun. Ipapakulong ni Marcos. Hanggang sa mababalitaan nila, patay na yung reporter. Naintindihan po ba? Pero in fairness naman, nung panahon na yon, marami rin naman nagawa si Marcos. Nakapagpagawa sila ng heart center, ng hospital. PICC, na ipagawa nila yon. Okay? CCP, na ipagawa nila. Marami rin sila na ipagawa. Kaya lang kasi, siguro, nalunod sa kapangyarihan si Marcos. Gusto niya, siya pa rin ang mamumuno hanggang sa kasalukuyan. Siyempre, ang mga tao, nagbabago din naman ang pananaw. Gusto nila, may iba naman. Ibang pangulo naman. Okay, susunod yung kaunlaran. Pakibasa, Kit. Kaunlaran. Ito ay tungkol sa pagpapabuti at pagunlad ng isang lugar o bansa. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng magandang kalusugan, edukasyon, at iba pang bagay na makakatulong sa mga tao. Halimbawa, aralan. Ayan. Kaunlaran, no? Kasabing kaunlaran daw, ito naman ay tumutukoy sa isang bansa o lugar na umuunlad. Halimbawa, ano ba yung nararamdaman natin na kaunlaran sa isang lugar? Halimbawa, sa Bagtas, ang dami nyo ng paaralan dito, di ba? Nagtataasan na yung paaralan niya dito. Meron na rin tayong dome, meron na rin tayong mga barangay hall na maganda, di ba? Marami na kayo napapakinabangan. Okay? Isa yung sa mga sinasabing kaunlaran ng isang bansa o isang lugar. Okay, ito na. Ngayon naman, tunghayan natin ang pagkakakulong at pagkamatay ni Ninoy Aquino.
Pakibasa, Ayla. Ang pagkakakulong at pagkamatay ni Ninoy Aquino, isa sa mahigpit na kalaban ni Marcos, si Senator Benigno Ninoy Aquino. Siya ay inaasahang mamumuna bilang kandidato ng oposisyon sa pagkapangulo kung hindi sana nagdeklara ng batas martial ang Pangulong Marcos. Okay, salamat. Yun. Yan si Benigno Ninoy Aquino. Pinakamaigpit itong kalaban ni Marcos noong panahon na yun. Okay? Isa sana sa mga mamumuno sa oposisyon. Yung oposisyon, ito naman yung kalaban ng administrasyon. Ang administrasyon ng panahon na yun, si Marcos. Ang oposisyon, sila Benigno Ninoy Aquino. Okay, pinakamaigpit na kalaban ito. Pinakabatang senador na nahalal at pinakabatang abogado. Isa sa mga kritiko ni Marcos noong panahon na yon. Okay? Kaya galit na galit si Marcos kay Ninoy kasi maraming mga napansin si Ninoy Aquino kay Marcos na maling pamamalakad, katulad ng pagdideklara nga ng batas militar. Tapos yung pagkakaroon ng malaking utang ng Pilipinas noong panahon na yon. Kaya nagdesisyon si Aquino na labanan sana si Marcos sa pagkapangulo noong panahon yun kung hindi lang nagdeklara ng martial law. Kasi pag nagkaroon ng martial law, lahat pinipigilan, lahat bawal pag may martial law. Ang nangyari, si Ninoy Aquino ay ipinahuli ni Marcos at pinakulong sa Fort Bonifacio. Nakulong siya ng 7 taon at 7 buwan. Pero kahit siya ay nakakulong, okay, nanatili pa rin yung kanyang pagpapahayag ng kanyang mga nais kung sakaling siya ay palabasin o palayain ni Marcos. Okay, tatakbo pa rin siya bilang Pangulo. Kaya lang, hindi nangyari yon hanggang sa nagkasakit si Marcos, ay si Aquino. Ang naging sakit niya, sakit sa puso. Nagkaroon siya ng sakit sa puso. Okay? Kaya hiniling niya na siya ay ipadala sa Amerika para doon magamot o maoperahan. Kasi kung sa Pilipinas lang siya gagamutin, baka mamamatay daw siya, sabi niya. Okay? Kaya gumawa siya ng sulat kay Marcos, kung maaari, siya ay ipadala sa Amerika para magamot. Noong Agosto 21, 1983, pagkaraan ng 3 taong pamamalagi sa Amerika, nagpasyang umuwi si Ninoy alang-alang sa pinakamimiti niyang rekonsilasyon sa bansa. Sa kanyang mga liham at mga isinulat bago siya lumula ng eroplanong magdadala sa kanya sa Pilipinas, natanim sa isip ng mga Pilipino ang binitawan niyang mga salita. The Filipino is worth dying for. Sa Tagalog, ang Pilipino ay karapat-dapat pagbuwisan ng buhay. Ayun, nung maoperahan si Ninoy Aquino sa Amerika, nung gumaling na siya, nung malakas na, nung August 21, 1983, nagpasya na siyang bumalik sa Pilipinas. Ngunit para sa reconciliation. Sabihin, para makikipagbati na lang siya kay Marcos. Gusto niya magbati na lang sila. Okay? Kasi nung panahon na yun, ang balak niya, huwag na sanang tumakbo bilang Pangulo. Magbati na lang. Hikayatin niya si Marcos na magkaisa at panatiliin yung kapayapaan sa Pilipinas para mapabuti yung pamumuhay ng mga Pilipino. Okay? Lahat yon ay nandoon sa kanyang mga liham na ipinadala kay Marcos. May binitawan sa salita. Kanina, binanggit na kanina. Sa Tagalog, tinagalog pa kanina. Ang mga Pilipino daw ay karapat-dapat pagbuwisan ng buhay. Ibig sabihin, kung ikaw si Ninoy, handa kang mamatay para sa mga Pilipino, para sa ikabubuti nila. Ganun ang katwiran ni Ninoy nung panahon na yun. Mamamatay ako para sa aking mga kababayan, sa aking mga kapwa Pilipino. Okay? Kaya noong dumating siya sa
sa airport o sa paliparan, lula ng kanyang sinasaking eroplano. Sa loob ng eroplano, may mga reporter na. Tinatanong siya, o ano po ba ang balak ninyo pagdating ninyo sa Pilipinas o pagbaba ninyo ng eroplano? Yung nga sinabi niya na kung mamamatay ako, kung papatay nila ako, kung ikukulong nila ako, okay lang. Hindi naman ako papalago, hindi naman ako tawag dito na magpapasubali na ayaw ko, kung hindi, papayag ako kung ikukulong ako ni Marcos uli. Ini-interview siya ng mga reporter. Yung mga reporter, halo-halo. May mga Amerikano, mayroong mga Koreano doon na mga reporter. Tapos, natanong pa sa kanya, handa po ba kayong mamatay? Yung nga, sinagot niya yun. Kung ako mamamatay, handa ako mamatay para sa kapwa ko Pilipino. Naintindihan ninyo? Naintindihan? Okay. Yun nga. Sa loob ng eroplano, nung huminto na yung eroplano, umakyat tayo mga pulis. Okay, maraming pulis ang sumundo sa kanya. Okay, sabi sa kanya, kayo po ay dinatakip namin, kayo po ay sumama ng maayos sa amin. Sumama naman siya ng maayos. Okay, ibinigay niya yung bag niya doon sa mga pulis, tapos nalalaya na siya palabas ng eroplano. Okay, hindi siya dumaan doon sa dinadaanan ng mga pasahero. Doon siya dumaan sa tarmac. Ang tarmac, halimbawa, kung ito yung eroplano, doon siya sa may bandang likuran idinaan. Sa likod. Kasi kalimitan yung mga pasahero, may daanan talaga ng pasahero. Pero siya doon dinaan sa likod. Kasama niya yung mga sundalo. Nasa gitna siya, tapos may mga pulis dyan, may mga pulis dito, tapos may nag-aabang pa sa baba. Okay, noong, nung pababa na siya ngayon ng tarmac, kasi agdan yun, di ba? Pababa na siya, biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Isang putok. Bang! Hulaan ninyo kung sino ang binaril. Sino kaya ang binaril? Si Benigno Ninoy Aquino. Yung mahigpit na kalaban ni Marcos. Binaril. Okay, bumagsak doon sa hagdanan at doon sa may semento, bumagsak ang katawan niya nakadapa. Umaagos ang dugo doon sa katawan. Katulad nung nakita niyong larawang kanina. Okay, patay na si Ninoy Aquino. At yung bumaril sa kanya, si Rolando Galman, yung nakita niyo sa larawang kanina, si Rolando Galman, ay pinatay din ng mga pulis at sundalo. Pinagbabaril din. Bang, 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 pinagbabaril din. Pinagbabaril din nila. Bakit kaya pinaril, no? Mamaya malalaman niyo kung bakit pinaril. Si Galman. Ito si Rolando Galman. Si Rolando Galman, pinaginala ang isang assassin o bayarang kriminal na bumaril kay Ninoy Aquino at napatay naman ng mga sundalong nakapatay sa paliparan. Paliparan yung airport. Yung mga nakapaligid sa kanya. Okay? Bakit kaya pinatay si Galman nung mga nakapaligid na pulis o sundalo? Sa tingin niyo, bakit kaya siya pinatay? Ano kaya ang dahilan? Pinatay niya si Ninoy Aquino, di ba? Tapos pinatay din siya ng mga sundalo. Bakit kaya siya pinatay? Kasi po pinatay niya eh. Oo nga, pinatay nga niya. Pero po pwede naman siya, di ba, hulihin lang, di ba? Para hindi po siya magsalita. Yun. Para hindi siya magsalita kung sino ang nag-utos sa kanya para ipapatay si Benigno Ninoy Aquino. Kaya siya pinatay para manahimik na. Okay, para manahimik na. Okay, para hindi mapagbintangan si Marcos ang nagpapatay. Naintindihan po ba? Dating Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ni Marcos, kasama ang 24 na sundalo, 24 na sundalo ang kasama niya, ay may kinalaman sa traidor na pagpatay kay Ninoy Aquino, kaya sinampahan
sila ng kaso ng sandigang bayan, subalit pinawalang sala rin ng kataas-taasang hukuman dahil sa kakulangan ng katibayan. Ito yung Chief of Staff ni Ferdinand Marcos noong panahon na yon. Okay? Kasama siya sa mga inaakusahan sa pagpatay kay Benigno Ninoy Aquino. 24 sila. Kaya lang, hindi sila na parusahan kasi kulang ang ebidensya. Kaya sila ay pinalaya din. Naintindihan po ba? Pakibasa, Kit. Sumunod. Sa mga sumunod na taon mula 1993 hanggang 1986, 5 bilong na rally at marcha ang isinagawa ng iba't ibang grupong sibilyo. Pinangunahan ng kanyang asawang si Corazon Aquino na kilala sa tawag na Cory. Ang pagrarally sa liwasang Bonifacio, simbahan ng Santo Domingo sa Luneta at Quirino Grandstand upang alalahanin ang iba't ibang petsang may kinalaman kay Ninoy Agosto 21. Pagkamatay ni Ninoy, Setyembre 21 National Day of Sorrow. Ito ang araw na ng deklarasyon ng Batas Marshal. Nobyembre 27, panganakan ni Ninoy. Yan. Salamat. Yun, pagkalipas ng sumunod na taon, okay, sunod-sunod na yung mga rally. Okay? O yung pag-aalsa ng mga tao. Pinamunuan ni Cory. Okay? Bakit kaya nagalsa? Para ipakita o iparamdam sa tao kung ano yung mga kaganapan o ano yung may kinalaman kay Benigno Ninoy Aquino. Saan-saan sila nagrally? Fort Bonifacio, Liwasang Bonifacio, Simbahan ng Santo Domingo, sa Luneta, sa Quirino Grandstand, upang alalahanin ang petsa na may kinalaman kay Ninoy. Ano yung una? Agosto 21. Ito yung araw kung saan o buwan na pinatay si Ninoy. August 21. September 21, National Day of Sorrow. Ito araw ng deklarasyon ng martial law. Ito yung panahon kung saan diniklara ni Marcos yung martial law. At November 27, ito naman yung birthday ni Ninoy Aquino. Okay, noong buwan naman ng November 1983, nagpahayag si Pangulong Marcos na magaganap ang isang biglaan o snap election upang ipakita na nais pa rin ng mga Pilipino na siya ang mamuno. Inaasahan niyang sa muli niyang pagkahalal ay mahihinto na ang maraming reklamo labang sa kanya. Okay. Ginawa ni Marcos para kunyari malinis yung pangalan niya, na nagpatawag siya ng tinatawag na halalan o biglaang halalan. Ang tawag nung panahon na yan, snap election ang tawag doon. Biglaan, agaran. Bakit kaya? Para masabi na siya pa rin ang gusto ng mga Pilipino na maging Pangulo. At kapag nga naman siya ang nanalo bilang Pangulo, mahihinto na yung pagbibintang sa kanya na siya ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Mahihinto na yung kapag siya nanalo. Diba? Siya uli ang Pangulo eh. Andre, pakibasa yung sunod. Isinulong ng mga tao sa pangunguna ni Chino Roses. Chino Roses, dating may-ari ng pahayagang ipinasara ni Marcos ang kandidatura ni Cory Aquino. Nangalap siya ng isang milyong pirma upang makumbinsi si Cory na kailangan siya ng bayan. Kailangan siya. Okay. Ito yung isa sa mga kalaban din ni Marcos, si Chino Roses. Okay?
isang may-ari ng pahayagan. Kung sabi pahayagan, yung mga dyaryo nung panahon na yon, dyaryo, may mga pagawaan ng mga dyaryo. Isa ito sa mga may-ari. Okay? Ipinasara yung kanyang pagawaan ng pahayagan ni Marcos. Ang ginawa naman niya, bilang pagtutol, ay hinikayat niya ang taong bayan at nagpapirma siya ng ilang pirma kaya yung pinapirma niya? Milyong pirma. So, okay, 1,000,000 pirma ang ginawa niya para hikayatin o kumbinsihin sino? Sino kinukumbinsi nila? Si Cory. Si Cory para tumakbong bilang Presidente. presidente o pangulo dahil kailangan na siya ng bayan. Okay. Princess, next. Basahin. Noong unang linggo ng Pebrero 1986, isinagawa ang halalan. Nagkaroon ng malawakang pananakot ng militar, pamimili ng boto at pagpapalit ng balota. Ayan. Naganap nga yung botohan o eleksyon panahon na yun. Subalit, ang ginawa naman ng mga sundalo o mga militar, tinatakot yung mga tao para hindi makaboto para kay Cory. Okay? Kinukuha yung mga balota. Tapos, nagpapalit pa ng balota. Pinapalitan yung balota. Halimbawa, pangalan ni Cory dapat ang mababasahin doon. Anong nangyayari? Pangalan ni Marcos ang inilalagay nila. Tinatakot pa nila yung mga nagbabantay doon sa loob ng ng presinto. Okay? Para lamang ang pabor ay mapunta kay Marcos. Yun ang nangyari noon, yung eleksyon na yun. Pananakot, pagpapalit ng balota, pagnanakaw ng balota, para maging pabor kay Marcos. Pakibasa, Pete. Naglungsad si Cory Aquino at nagsimula ang civil disobedience o hindi pagsunod sa mga patakaran ng pamahalaan at hindi pagtangkilik sa mga produkto. Pinamumununan ng mga cronies ni Marcos. Okay. Ayan. Naglungsad si Cory ng disobedience o hindi pagsunod ng mga tao. Hinikayat niya yung mga tao na huwag kayong susunod sa mga kagustuhan ni Marcos. Pagkatapos yung mga produkto na binebenta ng mga kaalyado o may kinalaman kay Marcos, huwag yung tangkilikin. Kaya ganun ang ginawa ni Cory. Hinikayat niya, kinumbinsi niya yung mga tao. Yung mga produkto ng mga cronies. May sabing cronies kasi ito yung malalapit kay Marcos ng panahon na yun. Okay, tapos kung ano yung inuutos ng pamahalaan, huwag kayong susunod. Yun ang sabi ni Cory. Huwag kayong susundin ng panahon na yun. Pakibasa ay susunod. Ang pag-aalsa ng militar. Sa panahon ng Batas Marcial, nagkaroon ng diskontento sa ranggo ng mga militar sa pamahalaan. Nagbalak ng isang kudeta o tangkang pag-agaw ng militar sa pamahalaan. Pag-aalsa ng militar. Kung sabi diskontento, hindi nila gusto yung nangyayari sa loob ng batas militar. Diba? Sa pagbibigay ng mga ranggo, mayroong mga karapat-dapat na nabibigyan ng matataas sa ranggo, ay hindi na ibibigay. Kung hindi na ibibigay doon sa mga kakampi lamang ni Marcos. Kaya anong nangyari, yung mga ibang sundalo ay nag-alsa. Sabi nag-alsa, parang lumaban sila sa pamahalaan ni Marcos. Doon nag-umpisa yun. Kaya yung mga sundalo nung panahon na yon ay nahati. Merong kampi kay Marcos at merong hindi kampi kay Marcos. Pebrero 22, 1966, isinagawa ng mga militar ang plano. Ang mga rebelding sundalo ay pinangunahan ni Kalihim Juan Ponce Enrile ng tanggulang pangbansa at ni
Fidel B. Ramos na Vice Chief of Staff ng hukbong sandatahan ng bansa at pinuno ng Campo Crame. Ito yung dalawang sundalo o leader ng sundalo na unang nag-alsa laban kay Marcos. Sila yung unang lumaban. Nagplano sila na labanan si Marcos para mapabagsak si Marcos. Ito si Fidel B. Ramos, ito naman si Juan Ponce Enrile. Nagplano sila kung paano nila pababagsakin si Marcos. Okay, nag-usap sila, kinausap yung mga kakampi mga sundalo kung ano mga gagawin nila para pabagsakin si Marcos. Ito naman si Gringo Honasan. Siya ang nanguna sa Reform the Armed Forces Movement o kung tawagin mas kilala o sikat na tawag RAM. At kasama tayo ba si Andres sunod? Nang ipaputol ni Marcos ang broadcast sa Veritas, isa siya sa nanguna para humanap ng ibang istasyon ng radyo at naipagpatuloy ang pagkilos. Okay, isa si June Caitlin. Isa sa mga reporter ng mga panahon na yon. Anong nangyari kasi, yung kanyang istasyon ng telebisyon ay pinasara o pinatigil. Ngayon, ang ginawa niya, naghanap siya ng ibang istasyon television para may pagpatuloy niya yung kanyang pag-pre-report tungkol sa ginagawang hindi maganda ni Marcos. Isa niya sa mga nanguna din sa pag-aalsa laban kay Marcos. Naghanap siya ng telebisyon, radyo, para maipahayag niya yung kanyang pagtutol sa administrasyon ni Marcos. Siya si June Kikli. Susunod naman sa loob ng 5 araw, nagkapit-bisig ang mga pare at mga madre at mga karaniwang mamayan upang manalangin, magbigay ng bulaklak sa mga kalabang militar. At hikayatin ang mga militar na ng pamahalaan na ihinto ang pagsalakay. Okay, yun. Umabot na 5 araw yung mga pag-aalsa ng mga tao sa EDSA. Libo-libo yung nagpunta doon. Halo-halo. May mga pare, madre, may mga mamamayan, may mga bata pang dinala doon. Okay? Ang ginawa nila, nanalangin, nagbigay ng bulaklak, at hinikayat yung mga sundalo na huwag ituloy yung pagsalakay. Okay? Para hindi dumanak ang dugo o walang mamatay. Okay? Ilang araw inabot yung 5 po. 5 araw sila doon sa EDSA, sa karsada. Tapos noon, yan, napuno ng tao ang EDSA. Okay, napuno ng tao ang EDSA. Tapos nagdasal sila araw-araw, gabi-gabi, nag-aawitan. Yun lang ginagawa nila. Nagsasayaw, nag-aawitan, at ipinapanalangin ang tahimik na pag-alis ni Marcos sa Malacanang. Okay, wala namang ibang ginawa mga Pilipino no, kung hindi dasal, awitan, yun lang ginagawa nila. Pakibasa, Kit. Pebrero 25, 1996. Sinikap pa rin ni Marcos na siya ay may luklok bilang Pangulo ng Pilipinas. Nanumpa siya sa harap ni Cesar Birata na noon ay punong ministro ng kanyang diktatorya. Okay, yan. Okay. Nagawa pa rin manumpa ni Marcos noong panahon na yon sa harap ni Cesar Birata. Pag sinabing pininong ministro, prime minister yan sa Ingles. Okay, ito yung si Cesar Birata, ang kanyang prime minister noong panahon na yon. Nanumpa siya sa harap ni Cesar Birata bilang Pangulo. Okay, bilang Pangulo. Okay? Okay, Andre, pakipasa yung susunod. Nagkaroon din ng seremonya sa Club Filipino sa Makati. Idineklara ang isang revolusyaryong pamahalaan at
pinanumpa si Ginoong Corazon Aquino. Ginang yan. Ginang Corazon Aquino sa harap ni Chief Justice, Chief Justice Claudio Tihangki Estiago. upang kung sakaling bumagsak si Marcos ay hindi maiiwang walang pangulo ang bansa. Basa. Habang nanunumpa si Marcos, okay, kay Cesar Berata, nanunumpa din si Cory Aquino sa Club Pilipino. Sabay silang nanunumpa. Okay? Nanumpa si Cory kung sakali daw na si Marcos ay bumagsak, hindi may iwanang walang pangulo ang Pilipinas. Okay? Sabay silang nanunumpa nung panahon na yun. Yun ang nangyari nung time na yun, panahon na yun. Lumabas sa telebisyon ang panunumpa ni Marcos, subalit hindi natapos ang seremonya at naputol ang mga linya ng radyo at telebisyon ng gobyerno. Nang mangyari ito, tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan si Pangulong Marcos. Kailangan magdesisyon siya kung sasalakayin ang mga militar sa EDSA o lilisanin ang Malacanang upang maiwasan ang pagdanap ng dugo. Okay, habang nanunumpa daw si Marcos nung panahon na yon, ay naputol ang linya ng telebisyon ng gobyerno. Kasi yung gobyerno nung araw may sarili siyang telebisyon. Okay, television station, may sarili yun. Naputol yun, nawala sa ere. Okay? Yun ang pag-uumpisa ng pagbagsak ng kapangyarihan ni Marcos. Okay, kaya anong nangyari? May dalawang pagpipilian na lamang si Marcos. Una, lusubin niya ang mga militar sa EDSA o kaya naman ay lisanin niya ang Malacanang. Umalis siya sa Malacanang, alis na, layas na. Sa palagay ninyo, ay nang pinili niya, yung una o yung pangalawa? Alin doon? Lusubin ang mga militar sa EDSA o lisanin ang Malacanang? Pangalawa. Kaya napagdesisyonan niya na lisanin na ang Malacanang para hindi na dumanak ang dugo. Ang revolusyon naganap sa EDSA ay kinalala sa buong mundo bilang halimbawa ng isang mapayapang revolusyon na sa Pilipinas unang nasaksihan. Ang pag-aalsang naganap ay tinawag sa kasaysayan na EDSA People Power. Okay? Sa atin, kauna-unahan na saksihan, yung pag-aalsa ng mga Pilipino, yung paglaban sa gobyerno ng mga Pilipino na pinangalanan o tinawag o mas kilala sa buong mundo, sa buong mundo na EDSA People Power. Okay, kilala tayong mga Pilipino dito sa pangyayaring ito kung saan pinabagsak natin yung rehimeng Marcos o yung kumukuha ng ang demokrasya natin para sa kababayan natin o para sa buong bansa natin. Okay? Yun na nga, bumagsak na nga si Marcos, no? Okay? Sinundo siya ng mga Amerikano at dinala siya sa Hawaii. Nung nandun na siya sa Hawaii, doon siya tumira hanggang doon na siya na matay. Okay? Nung umalis si Marcos, sino kaya pumalit na Pangulo? Sino yung pumalit na Pangulo? Sino yung pumalit na Pangulo? Yun yung sabay sila nanunumpa kanina. Sabay sila. Si Cory Aquino, yung asawa ni Ninoy Aquino. Naintindihan ba? Subalit, may mga hamon pa. Okay? Oo nga. Okay? Nakamit na natin yung demokrasya. Nakamit na natin yung kapayapaan. Pero may mga hamon pa dapat tayong makamtan. Ito yung mga hamon sa kasalukuyan. Kahirapan, korupsyon, at pagkakaisa. Kaya kahit nangyari na yung EDSA, kaya kahit napalaya sa si Marcos,
mahirap pa rin ang mga Pilipino. Ito pa rin yung ating nais makamtan. Kaya mabago, dapat ang mga Pilipino ay hindi na dapat naghihirap. Pangalawa, korupsyon. Pag sinabing korupsyon, marami pa rin mga politiko o mga nakaupo sa gobyerno ang nagnanakaw. Ibinubulsa yung pera ng bayan. Ito pa yung mga dapat solusyonan. Okay, kahit tapos na yung EDSA, nandito pa rin yung korupsyon. Pangatlo, dapat magkaroon ng pagkakaisa ang bawat Pilipino. Hindi yun nagkakanya-kanya pa. Okay? Isa yan sa mga hamon. Yan yung tatlong hamon na dapat natin na matapos. Tapos, yung patuloy na paglaban natin, dapat, una, pagpapatuloy ng revolusyon. Sabi revolusyon, kung meron pa rin nais na tapakan yung ating demokrasya, patuloy pa rin tayong lalaban. Okay? Pangalawa, pagkakaisa ng mamamayan. Okay? Kung kailangan natin pumunta ulit sa EDSA, pumunta tayo sa EDSA lahat. Okay? Para magkaisa. Pangatlo, pananagutan ng bawat mamamayan. Kasi yung pananagutan ng bawat mamamayan, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tungkulin. Okay? Kung ako, tungkulin ko, turuan kayo, tapos kayo, ang tungkulin nyo naman ay mag-aral mabuti. Paglaki ninyo, okay, iba-iba naman yung magiging tungkulin ninyo. Naintindihan? Yun, doon na nagtatapos yung ating aralin. Meron ba kayong mga katanungan? Walang katanungan? Wala na? Okay. Ngayon naman, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng role play. Okay, yung role play, gaganap kayo kung ano yung mga pangyayari na naganap noong panahon ng people power. Ayaw na pumunta rito yung unang grupo. Okay. Ang gaganap na Cory Aquino ay walang iba kundi si Princess. Ikaw, Princess. Cory Aquino. Chino Roses naman ay si Andre. Tapos, ang civilian protester naman, si Sikit na lang. Okay? Narito yung babanggitin niya. Dito kayo marap. Tapos, dito tayo. Ay, si Andre. Ikaw si Chino Roses. Ikaw yung magpapatiro. Okay? Ako yung narrator, ha? Thank you, nandiyan din. Okay, dito yung mga dialog din ninyo, okay? Ang pagkamatay ni Ninoy ay naging mitsa na mas malawak na pagtutol ng rehimeng Marcos. Cory Aquino. Lakasan. Huwag tayong matatakot. Matakot tayo'y magkaisa para sa demokrasya. Siyempre. Saan? Pirmahan natin ang petisyon upang hikayatin si Cory na tumakbo bilang Pangulo. Tignan mo sa kanila. Lagyan niyo mga pangalan ninyo. Lagyan niyo ng mga pangalan ninyo. Okay. Hinihiling namin ang justisya para kay Ninoy Marcos. Magbitiw ka na sa pwesto. Ito na kayo. Ang susunod namang grupo, ang eksena pinanapili ay pagkatapos ng diktatorya. Cory Aquino, si Ayla. Tapos ang reporter naman ay si
Andre. Noong Pebrero 25, 1966, nagkaroon ng dalawang magkasabay na panunumpa sa Malacanang. Nanumpa si Marcos bilang Pangulo, habang sa Klan Pilipino nanumpa si Cory Aquino. Nanunumpa ako bilang Pangulo ng Pilipinas, panahon na para sa tunay na demokrasya. Sa uli, napilitang lisanin ni Marcos sa Malacanang at tumungo sa Hawaii. Sa wakas, natapos na ang rehimeng Marcos, maligayang pagdating sa bagong yugto ng demokrasya sa Pilipinas. Sitaw. Ayun no, batay doon sa roleplay na ginawa ninyo, okay? Ano yung naramdaman ninyo noong pinoportrait ninyo yung mga pangyayari nung panahon na yun? Ayla. Masaya po. Bakit? Dahil doon sa panahon na yon, nakamit na yung kalayaan. Tama, okay. Andre, ikaw naman. Parang nag-flashback po lahat. Pinag-flashback lahat, no? Okay, kung ano yung mga pangyayari noon, no? Ang mahalaga is naramdaman ninyo, may ipakita ninyo, kahit sa panahon ninyo ngayon, kahit ninyo inabutan yung panahon na yon, naramdaman ninyo kung ano yung mga pangyayari noong panahon na yon, kung ano yung naranasan nila, kung ano yung mga naramdaman nila noong panahon na yon, na naramdaman nyo rin ngayon. Tama ba? Ang susunod naman magkakaroon tayo ng parang quiz, pero gagawin nating interactive yung quiz. Hahatiin ko sa dalawang grupo. Okay? Ang dalawang grupo ay si Princess at si Ayla. Dalawang lalaki sa kabila ka, Kit. Magpahit na lang kayo. Ayan. Diyan ka na, Andre. Tama ito nga, Andre. Ayan. Okay? O sige, sa inyo yung laban. Sa inyo yung peace. Okay. Okay, bawat grupo bibigyan ko ng placard. Pare-parehas ang nakasulat dito na pangalan. Pare-parehas. Ayan. Ngayon, dito sa hawak ko ay may mga katanungan kayo na sasagutin. Pag pinakita ko yung tanong, hahanapin nyo dyan yung tamang kasagutan. Ang hinahanap natin dito ay yung mga pangunahing tauhan noong panahon ng people power. Sino-sino sila? Okay? Ito na, yung unang tanong. Pag itinaas nyo yung inyong peace and laban sign, kung sino yung unang magtaas, siya ang unang sasagot. Okay? Ready? 1, 2, 3. Chief Justice na nanguna sa panunumpa. Hanapin nyo, Chief Justice. Kung saan nanumpa si Cory, kino siya nanumpa. Pagtataas nyo yung ano ninyo. Okay, nauna yung peace. Ang sagot nyo ay? Claudio T. Hanky. Claudio T. Hanky. Ano sagot ninyo? Kung kayo. Ano sagot ninyo? Ano sagot nyo? Unahan ito, ha? Tingnan nyo, baka mali sagot nila. Ano kaya sagot ninyo? Oh. Ano sagot nyo? Kahit ano dyan, ano sagot nyo?
Para makita natin yung tamang kasagutan. O, kunin niyo yung sagot niyo. Itaas ninyo. Juan Ponce Enrile. Sa kabila, ano yung nauna? Claudio Tihan. Claudio Tiangki. Tingnan nga natin yung tamang sagot. Claudio Tiangki. Sunod. Broadcaster na buong tapang na nagbigay ng balita at mga panawagan sa mga mamayan upang maging maayos sasangtas. Nauna yun. Ano sagot nyo? June Caitlin. Sa inyo? June Caitlin. June Caitlin. Tingnan natin kung June Caitlin nga. June Caitlin. All one! All one! Next! Next! Oops! Pinuno na simbahang katoliko nagsilbing spiritual. Okay, peace ang nauna. Hanapin yung sagot nyo, baka mali sagot nila. Pakita. Cardinal Sin. Cardinal Sin. Cardinal Sin ang sagot nila. Cardinal Sin. Okay, 2-1. Next. Kaya ito. May bahay ni Ninoy Aquino. Ayun, nauna. Magtataas kayo pag ano. Ayun. Anong sagot niyo? Kaya sa kabila, anong sagot niyo? Bago ko ipakita yung tamang sagot. Cory. Ha? Cory Aquino. Cory Aquino? Cory Aquino. 3-1. Ako din eh. Taas nyo kapag alam nyo na yung sagot. Ha? Yes, yes. Next. Chief of Staff. Una nagtaas yung L. Sa natahang lakas ni Marcos, ha? Chief of Staff. Fabian Ber. Sa inyo? Gringo Nasan. Tingnan nga natin kung Fabian Ber o Gringo Nasan. Fabian Ber. Okay, 3-2. Susunod. Nanguna sa report our movement. Nanguna yung peace. Anong sagot nyo? Gringo Honasan. Sa inyo? Biglang na. Gringo Nasan? Baka mali sila. Gringo Nasan ngayon. Huh? Tingnan natin kung Gringo Nasan. Gringo Nasan. 4-2. Next. Ano? Sabay. Sige, tingnan natin kung parehas tama sagot nyo. Sabay. Sabay. Pakita na sagot. Rolando Galman. Tingnan nga natin. Rolando Galman. Okay. 4-3. Ay, 5-3. Vice Chief of Staff, ha? Vice Chief of Staff. Nanguna yung peace. Vice Chief. Vice Chief of Staff ni Marcos. Ha? Kasama nagbalikwa si Juan Ponce Enrile. Patingin na sagot nyo. Patingin na sagot. Fidel B. Ramos. Nangunahan lang kayo. Fidel B. Ramos. 6-3. Meron pa. Mamabatas at senador na pinakahigpit na kalaban. Sabay. Pakitingin na sagot nyo. Benigno Aquino. Aba, Benigno Aquino kaya? Benigno Aquino. Okay, next. Sunod. Nauna yung L. Ano sagot nyo? Hanapin nyo, baka mali sagot din nila. Sa inyo. Patingin ang mga sagot. Mali.
Ferdinand Marcos. Tingnan natin kung Ferdinand o Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile. Si Ferdinand Marcos, dating Pangulo yan. Ang nanalo ay ang grupo ng Girl. Peace, Girl Power. Okay, para sa takdang aralin o assignment ninyo, okay, bumuo ng isang poster na nagpapakita ng paraan kung paano maaaring makatulong ang mga mamamayan sa pagtataguyod ng demokrasya at kaunlaran sa Pilipinas. Gamitin ang mga simbolo o sign at kulay na may kaugnayan sa people power. Ano ba yung mga simbolo na nakita nyo kanina? Yung mga simbolo. Ano po? L. L. Ano pa yung kulay? Peace. Ano pa yung kulay? Ano yung kulay kanina nakita ninyo? Orange yung peace. Hindi. May kulay doon sa pinakita ko dito kanina. Yellow. Yellow, kulay dilaw. Okay, gamitin nyo yung kapag gagawa kayo ng poster. Okay? Yun lamang at magandang hapon ulit.